anim na persons of interest ang nasa listahan ng Los Angeles Police District, mga kababayan. At matatandaan natin, nandoon sa listahan ang pangalang Lisa Marcos. Napatunayan naman nga, nakasama talaga siya doon kasi entourage doon nila Magkasama sila noon, ginaganap itong Metro Manila Film Festival doon sa Beverly Hills. Naku mga kababayan, nagkataon pa na kung saan nalalapit na po ang trade talks ng US at Pilipinas at imbitado po itong si Bongbong Marcos. Hindi kaya ma-hot seat itong nagbanating presidente patungkol dyan sa nangyayaring pagka-overdose ng ating kababayang si Paulo Tantuco, nakasakasama naman ng First Lady doon mismo sa pinangyarihan ng insidente na kung saan sinasabing may nakitang white powder substance na sanhi di umano ng pagkamatay. At takang-taka mga kababayan, itong mga Pilipino natin na citizen na paano nangyari, bakit mayroon silang white powder substance. Ang tanong ngayon ng karamihang mga kababayan natin, ito ba'y bit-bit nila or binili sa Los Angeles, California, mga kababayan? Yan po ang maraming katanungan ng ating mga kababayan Pilipino. Kasi hindi po ito patungkol lamang sa pagkamatay, ito po'y konektado dahil nga alam naman natin ilang beses na po hinamon na magpa-hair follicle itong Presidenteng Bongbong Marcos natin kasama ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa Lisatanas. Baka nga sumisinghot din ito nagtatanong lang po, baka bakit may ganung pangyayari? Ayon nga sa LAPD mga kababayan, wala namang persahan doon sa activities nila na kung saan nag-party-party sila. After ng party-party, wala namang foul play na mga pangyayari mga kababayan. So, ibig sabihin, masaya silang ginagawa nila yung sistema o yung pagiging enjoyment nila dyan sa Beverly Hills mga kababayan, na kung saan namatay nga itong si Paulo Tantuco. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op, mga kababayan natin. At eto na po pag-uusapan natin, nagsisimula na po ang isang maliit na usok at papunta na po sa malaking apoy. Kabahan ka na, Lisa Tanas Marcos, diyan sa nangyayari ngayon na ipinalabas ng LAPD patungkol doon sa resulta ng pagkamatay ng inyong kaibigan na kung saan gumagamit at kasama ka pala. Kasama ka diyan sa nangyaring aksidente na ito nga ang sinasabing cause of death daw ang manner of death daw is aksidente lang daw. Aksidenteng nasubraan ng singhot. Ay, Ginoo ko, mga kababayan natin. Ito na nga ba ang tinatawag ni Ma'am BP Sara Duterte na karma? O ang gaba dili jud magsaba, mga kababayan natin? Talagang ang panahon na mismo na kung saan kung ano-anong patutsada ninyo sa mga Duterte, paninira at panlilinlang sa mga kababayan natin, eto na po. Iyan po ang ebidensya, resulta yan, mga kababayan natin. At kahit anong gawin nitong PCO Undersecretary na si Claire Castro, mga kababayan, ika nga may sariling batas to batas ni Claire Castro
na kung saan, kung ano-ano ang mga sinasabi sa kanyang press conference na kahit nga mismo ang mga press media, mga kilalang mga batikang mga reporter, ay talagang, siguro pinagtsatsagaan na lang siya. Iniisip siguro ng mga batikang mga reporter na to, sino ba tong Claire Castro na to? Bakit tayo inuuto-uto? Kahit anong gawin mong panililang, paninira sa mga Duterte, na akala mo lahat ng mga binibitawan mong salita ay ikaw lang ang tama. Tapos, pag ikaw ay nabuking or binuking ng isang reporter, ay tatanggalin mo diyan mismo sa press media conference. Gaya na lang nung ginawa ng ating kababayang reporter na si Ma'am Eden Santos, na kung saan nagbahagi lang naman siya na nakitaan kasi niya na yung ipipresenta niya na doon sa mga drug cleared na mga barangays, wala naman palang katotohanan. Puro naman pala blanco, Ma'am Claire Castro. Ayusin mo kasi, ma'am. Huwag puro publicity lang ang sinasabi mo o binabalita mo yan sa press conference kasi po, gaya ngayon, ang taong bayan, ang mga netizen ay excited na. Excited na sa mga fake news mo na mga balita dyan or press conference mo, lalong-lalo na ngayon, paano mo ngayon ipagtatanggol itong si Lisa Marcos na kung saan may resulta na at nakita talaga na wala namang foul play kasi nga kasiyahan nila yun party yun walang nangyaring anumang nakitaan na foul play kasi nga nag-i-enjoy lang kayo pero base doon sa resulta ng police report ang ikinamatay talaga yung pagka-overdose doon sa white powder substance. Ngayon, Attorney Claire, ikaw mahilig ka makisawsaw Ultimo, diyan sa ICC, yung Defense Counsel ng mga Duterte, patungkol kay Tatay Digong na kung saan kinidnap ninyo, ipinanghihimasukan nyo pa itong si Kaufman. Ngayon mo ilabas kung ano ang totoo at ano yung sasabihin mo kasi excited na ito mga kababayan Pilipino natin. Excited na sila makita yung mga kababalagan mo, mga istorya mong wala namang katuturan. Eto na. Pasok ka na daw, Attorney Claire. Pasok na at magbigay ka ng statement. Kasi sikat ka na Sikat ka na sa pamimiki mo ng inyong mga statement na binibitawan dyan bilang isang PCO Undersecretary. Eto baka nga lang, no? Sasabihin ni Claire Castro, ay hindi tayo pwedeng manghimasok dyan kasi yung investigasyon nandun po sa Los Angeles, California. Wala pong pinanghahawakan ang Pilipinas dyan. Ay hindi. Dapat sumausaw ka. Dapat maglabas ka ng opinion mo patungkol dyan sa resulta ng pagkamatay ng kaibigan mong amo. O baka sabihin mo na naman na open case po siya. Hindi po siya sarado. Open. Tapos, baka naman, pagtatanungin ka sa mga reporter, ano pong opinion nyo, ma'am, regarding doon sa sinasabing aksidente? Aksidente kasi, hindi po natin kontrolado yun. Yun po'y unexpected na pangyayari at wala po tayong dyan. Ngayon, Attorney Claire Castro, kasi may sarili kang batas, di ba? Batas ka nga no? Ewan ko lang kung bakit ka naging abogada, no? Sana hindi mo na lang tinanggap yung PCO, nakitaan ka tuloy na tanga. Kasi kahit nga travel ng Presidenteng Bongbong Marcos, yung amo mo sa Japan, pati mismo itong mga press media, na-blind sa'yo. Nakita niyo ba yun mga kababayan natin? Ang daming nag-react. Even si Ivan, no, nung reporter ng GMA, nagulat talaga kasi nga, nag-react kasi sinasabing, nandun na daw sa Japan ang presidente niya. Pero,
nagtatanong ang mga press media reporter, wala silang alam. Tapos mag-deny, sinabi ko nandun na sa Japan. Di ba sinabi ko na wala po ma'am. Yun po ang sagot ng reporter. Ay, wala po ma'am. Wala ka namang sinabing statement na papunta pala yung presidente natin sa bansang Japan. Anong sabi ni Claire Castro? Wala lang. No? Lumulusot lang talaga siya at nagdadahilan para bang pinagtatakpan niya itong amo niya talaga, mga kabayan. No? Pero pag patungkol sa mga Duterte, walang kuda. Ha? Puro paninira pa rin. Ultimo mismo, parehas ng kayo ni Boyong Rimulya. Ha? Nagkaroon na nga, nawawala na ngayon sa bungero. Kawawa itong sa bungero, mga kabayan, nagagamit. Ha? May lumabas na ng testigo, yung suspect, ginawa yung testigo, sinabi na nga na eto ganyan, nawawalang sa bungero, eto yung mga suspect nila, mastermind. Bakit ninyo i-connect kay Rodrigo Roa Duterte, ang aming former president? Alam mo bang ayaw na ayaw ni Tatay Digong sa mga alam mo yung mga sugarol, ang kay Tatay Digong lang ang gusto niya magkaroon ng revenue, pinatigil nga yung online sabong, di ba? So eto mga kababayan natin, meron akong ipapakinig sa inyo o ipaparinig ko sa inyo. Itong isang mamamayan, Filipino citizen na naglabas ng kanyang sentimento, na kung saan ang ganda po ng ginawa ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, subalit ang ngayon na administrasyon na to puro paninira lamang. Pakinggan natin at grabe, ang ganda po ng kanyang mga binibitawang mga statement na kung saan talagang maliliwanagan tayo at babalik sa atin itong mga pangyayari na kung saan talagang binaboy nila ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, samantalang ang dami naman po niyang accomplishments. Ito po yung pakinggan na lang po natin para hindi tayo makapiright. Pilit na sinisira sa taong bayan ang mga Duterte. Pilit nilang ipinipinta na masama ang mga Duterte. Pilit nila at iginigiit nila na ang mga Duterte ay mga mamamatay tao, mga korap, mga walang hiya, mga palamura, at galit sa Diyos. Alam nyo, sa aking pananatili dito sa mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang tao na naging leader ng ating bansa na ang sinseridad sa pagsilbi sa taong bayan ay walang katumbas. Correct. Si Rodrigo Roa Duterte, ang naging Pangulo ng Pilipinas, na iba ang kanyang pananaw para may ayos ang bayan natin. Ito yun. Hindi siya sumunod sa idinidikta ng mga politiko. Hindi siya sumunod sa tradisyonal na pamamaraan ng pagiging leader. Kung siya man ay nandoon ngayon sa dahig, nakakulong, yun ay dahil sa kanyang pagnanais na maiayos ang bansa natin. Tama. Sa mga taong nagsasabi na wala nang naniniwala sa mga Duterte, kukunti na lang kami. Si Claire Castro yan. Yung mga nagsasabi na kumukunti na lang daw supporters sa mga Duterte, nagkawatak-watak na daw kami. Sa totoo lang, Attorney Claire Castro, maaaring mayroon kami mga kanya-kanyang mga ipinaglalaban patungkol sa personal namin, pero iisa lang po ang ipinaglalaban namin, yung pong maibalik si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Gaya nung suporta namin nung nakaraang maisog, na kung sa umiikot kami sa buong Pilipinas, mga kababayan natin, para ipaglaban ang mga Duterte, para ikampanya ang Duterte, kasi kami po ay naniniwala na walang iba pong
tutulong at magbibigay ng tunay na serbisyo at malasakit, lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan ay proyekto. Yan po ang tatak Duterte at tatak kaalyado ng mga Duterte. Tuloy natin. Hindi, konti na lang kami. Ano yung kinatatakot nyo? Kung kukonti na lang kami. Bakit kailangan yung ipamukha na kukonti na lang kami? Bakit kailangan yung paulit-ulit na sabihin na wala nang naniniwala sa mga Duterte? Kung wala nang naniniwala sa mga Duterte, hindi dapat hindi na kayo nagsasalita. Exactly. Correct. Pero andyan kayo, salita ng salita, sabi ng sabi na wala na kami. Pero andito kami. Hindi man kami marami, pero nandito kami. Hindi man kami maingay, kasing ingay ninyo, pero nandito kami. Hindi man kami makapaglunsad ng people power, Yan. pero nandito kami. Pero abangan natin, mga kababayan, ha, pag may nangyari kay Tatay Digong, na kung saan ngayon ang balita ng mga pamilyang Duterte ay butot balat na si Tatay Digong, pag nagdisgrasya yan at nagkaroon na talagang ang dahilan ay yung pagkawala ng kanyang buhay dahil sa etong nangyayari ngayong paghihigpit nila, talagang baka lang yung sinasabing people power, magsilabasan kasi unacceptable talaga yung ginawa ninyo. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tinitingalaan sa iba't ibang panig ng bansa, globally. Pero wala no? Kayo ang mga garapata, gaya nito si Claire Castro. Pastilan. Tuloy natin. Hindi man kami makapunta sa mga kalsada para magbigay at magpahayag ng aming mga nais ipahayag. Pero nandito kami. Nasa mga gilid-gilid lang kami. Dahil kukunti na lang kami. Yan, konti na lang tayo. Pero wag ka. Pagdating ng araw at bumaliktad ang sitwasyon, Yan! sisiguraduhin namin na lahat ng naglapastangan, nagwalang hiya at nagnakaw sa pera ng taong bayan Yan, good. ay dapat makulong habang buhay. Yan. Alam niyo ba yan, yung statement na yon na balang araw babaliktad, malapit na yan. Kaya nga sila takot. Takot na takot sila pag hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Kasi wala na Eto, balikan lang natin. Bakit ba napunta si Tatay Digong sa dahig? Ang layo na po tapos na po ang administrasyon ni Tatay Digong. Hindi na nga umubra yung extrajudicial killings nila at lalong-lalo na yung ICC kasi wala na pong jurisdiction ng ICC kasi hindi na po tayo miyembro. So anong ginawa nila? Sa pilitan nilang binitbit. Kinidnap si Tatay Digong at dinala. Bakit? Kasi ang nasa isip nila, kasagsagan nyo ng kampanya. Pag hindi nila mabitbit o makidnap or madala si former President Rodrigo Roa Duterte at mailayo dito sa bansang Pilipinas, ay magkakaroon ng tsansa na talagang possible na mas marami pang mananalong mga senador. O takot sila na baka nga manalo pa itong mga senador kasi iba si Tatay Digong ngayon Duterte, iba maghatak ng mga botante kung na dapat iboto yung kanyang Duterte or ng sa PDP laban slate. Anong ginawa? Isa pa, kaya nila dinala yun kasi ang purpose talaga nila, mas madali nilang ma-impeach si VP Sara Duterte pag wala ang tatay nito. And then, masyado silang advance. Siguro, talagang ina-anticipate na nila na impeachable na talaga si VP Sara Duterte. Takot na sila kasi nga, nagpahayag na si former presidente. Ang sabi niya, if ever matuloy, ang impeachment case or yung ginawa nilang pambababoy at gusto talaga nilang walisin si Sara Duterte, handa naman po ito si Tatay Digong maging isang panel
lawyer or isang defense counsel. Doon sila takot. Kasi alam na alam nila eh. Hindi bright si Tatay Digong but very smart. Kaya natatakot sila. Kaya ang ginawa nila, kasi politika po yun, campaign period yun eh. Gusto nila na wala si Tatay Digong para just in case ma-impeach na talaga, kasi yun ang nasa isip nila, yun ang kanilang objective. At sila ay naniniwala na talagang mai-impeach na. Pero ano nangyari? Natapos na lang 19th Congress, wala. Okay? Magsisimula na yung 28th Congress, papasok, uupo na yung mga bagong senador, wala pa din. Tapos ngayon, dahil nga, nahirapan sila dyan na ma-impeach si BP Sara Duterte, doon naman sila tumitira ngayon sa Office of the Ombudsman. Anong sabi? Pinapagawa ng affidavit si Ma'am Sara Duterte, di ba? Laban doon sa mga complaint. So magbigay siya ng 10 days na response niya, yung legal team niya, at mag-submit doon sa opisina ng ombudsman. Ngayon, may lumabas na, di ba? Kaya, ang gusto mangyari ni Remulla, ito si Bunjing, gusto niya mag-apply sa ombudsman kasi wala na naman, alam na naman natin, no? Wala sa tamang pag-iisip na itong mga kalyado ng mga Marcos eh. Kasi ang plano talaga nila, lalong-lalo na si Tambaloslos, iisang kulay lang sila, yung mga buhaya yan. Lalong-lalo na si Tambaloslos, masyado niya ambisyoso. Kaya gustong hawakan ni Boyeng Remulla ang ombudsman. Kasi sa tingin niya, pag siya yung nandyan sa ombudsman, madadali niya si BP Sara Duterte. Ganun lang yan. Halatang halata na po yung galawan nila. Tuloy tayo. Magkaroon ng hustisya ang ginagawang katarantaduhan na ito ng administrasyon na ito Tarantado talaga para sila. matabunan ang kanilang kawalang hiyaan sa bayan. Hindi naman ako naniniwala na itong mga ginagawa na ito ay dahil may kasalanan ng mga Duterte. Ginagawa ito dahil maraming kasalanan ng administrasyon na Marcos. At para matabunan ito, Correct. pinagmumukha nilang masama ang mga Duterte. Yan. Yun at yun lang ang nakikita kong nagiging rason sa mga pangyayaring ito. Maraming usapin ang nakakalimutan pag ito na ang pinag-uusapan. Dahil ang mga Pilipino ay nakatutok para idepensa ang honor at integridad ng mga Duterte. Samantalang yung pagnanakaw, kawalang hiyaan at yung pananakot sa mga Pilipino na nagsasalita laban sa administrasyon na to ay nananatili at pinagtutulong-tulungan pa. Correct. Pero hindi kayo magtatagumpay. Kailanman ang kasamaan ay hindi pa nagtagumpay. Hanggat nandito kami, maliit man ang boses namin, konti man kami, lalaban kami Yan, dalagan para sa tayo. bayan Para sa bayan. at para kay Sara Duterte. Yes. Mabuhay ang Pilipinas. Yan. Di ba mga kabayan natin? Napakaganda po na mensahe, no? Talagang galing sa puso yung kanyang mga sinasabi mga kabayan na kakaibang administrasyon ngayon, no? Talagang puro lang pakunwari, parang ganun lang mga kabayan, ha. So ngayon mga kabayan, no, abangan na lang natin ha kung ano yung response ni Claire Castro patungkol diyan sa resulta na kung saan nandun sa listahan ang pangalan ni Lisa Marcos doon sa LAPD mga kababayan natin. Abangan natin yan kasi para makita na naman natin kung ano na naman ang kabulastogang sasabihin at pamimiki nitong PCO Undersecretary. Hanggang dito na lamang tayo mga kababayan kasi magpe-prepare tayo, magla-live tayo mamaya. Itong gagawing style na naman ni Castro. Maraming salamat and God bless us all. Bye.